Good morning guys, maayong buntag. Ay, gising na ang all at naghilamos na po ako. Naglagay na tayo ng ating magic potion o yung ating PRP. Set up ko lang dyan. Ayan. Ayan naman yung mga natin, camera stand natin na DIY. Okay. So, I am now applying itong ating PRP. Baka nagtatanong kayo kung anong consistency niya. At saka yung feeling after putting. Para lang siyang tubig yung consistency ng PRP or yung platelet-rich plasma. This one lasted me for 3 days. Today's the 3rd day na i-apply ko siya. But, I'm going to show you my face, guys, shortly. This is the 4th day of vampire facial treatment na ginawa natin. So, ano yung pakiramdam after putting this? Ano siya? Tight. Kapag naglagay kayo ng egg white sa mukha ninyo, after paglagay ng egg white, di ba nagta-tight yung skin natin? Parang ganun, pero hindi kasing tight. Pero mafe-feel mo yung effect nung paglagay mo ng PRP. It's amazing. Kasi parang tubig lang siya eh. Parang lang siyang tubig yung consistency niya. Pero pagkalagay mo sa balat mo, parang biglang nag-tight yung skin mo. But applying this the first 24 hours after the vampire treatment, parang medyo mahapdi siya ng konti. But after 48 hours or hanggang sa 3rd day at saka 4th day, wala ka nang mararamdaman other than yung tightness niya. So, lapitan lang natin. Kasi pag hindi ko na naman to ni-review sa inyo mamaya, makalimutan ka na naman. So, nilalagyan ko talaga yung buong mukha ko ng PRP kasi it will help in the healing process. And like I said, ito yung mag-boost ng collagen production. So, very important. At mayroong nagsabi, huwag ka muna mag-advertise dyan hanggang sa hindi ka gumanda. Antayin muna namin na maganda ka. Okay, wala problema. There's no problem in that. Bahala ka. Basta ako guys, eto yung 2nd time na ginawa ko yung vampire treatment sa buong buhay ko. The first time was 2 years ago, I believe, na sinubukan ko yung vampire treatment. Paano ako napunta sa vampire treatment? I was looking for ways na ano yung dapat na facial service na i-avail ko na mura, maiksi lang yung downtime, at saka ma-address yung concern ko, which is yung acne scars or yung acne pits, yung butas. Number 2, yung discoloration. Number 3, yung age lines, kasi madami na din talaga akong age lines. At saka number 4, matanggal yung mga blackheads and whiteheads. Mafe-feel mo yan eh, pag hinawakan mo yung mukha mo, at saka maraming mga bump. Minsan natitempt tayo na kutkutin ng kuko natin, nalalabas yung para siyang bilog na puti, di ba? Pero kasi pag kinutkot mo yan, gamit yung kamay mo, iitim yan. So, dapat gawin dyan, ilapit mo talaga dun sa mga eksperto para sila yung extract yung tamang word. Sorry guys, iniisip ko pa. But anyway, let me face the sunshine para makita ninyo ng ayos talaga. Good morning! Hanap tayo ng sun. Ito na, dito tayo sa loob. Huwag masyado sa init ng araw. But, eto, yan. Okay. So, kung clear na sa inyo ngayon, guys, makikita ninyo na on the 4th day, mas visible na yung scabbing na part. Ito yung scabbing. Yan, sana makita ninyo, no? Ayan, dito na side. Then, sa forehead, ito na yung kanyang itsura. Sa chin, meron akong tumubong breakout dito, pero okay lang yan. It's a part of the process na mag-breakout ka kahit konti. Then, the overall face is like this. And Cosby and Cassie is lying. Bakit? Anong sinabi? They don't want me to have fun. So 2 of them are lying. Huwag na kayo mag-candy, maaga pa. Probably said that money only to shower like candy. No, I gonna eat one. No, but listen. Oh, listen. Yeah, so Magkain na lahat. Wala ka. eat one.
Ay, bunda guys. Good morning. Ang ganda. Ang aga pa ng ng kurkukuk. Kurkukuk ang tawag. Check alas 6 ng umaga. Tulog pa yung mga anak ko kasi wala silang maayos na klase ngayong linggo dahil examinations. So ngayon, baka this week medyo magaan-gaan lang. Gusto ko sanang pumunta kami ng bukid. Pero may pasok pa din talaga si Chico. Si Calby medyo lang. Parang konting araw lang yung pasok niya ngayong linggo. At lumabas lang ako ng bahay kasi tulog pa yung mga bata. Pero medyo medyo umaambon. Kita ninyo. Parang makulimlim. At sinisilip ko itong gate. Yan yung gate natin guys. So konti na lang. At least tapos na to. Tapos na din yung pinto niyan. Eto na lang. Yung grills na lang. Baka nagtatanong kayo bakit pa pinili kong paano siya pahiga. Ayoko nung patayo. Dahil kapag kapatayo para akong feeling ko nasa bilibid. Nasa bilibid may trauma. Pinalipat ko to kay Parts pero parang hindi ko alam kung mabubuhay ba to or what. Ayan Pero pag kinuskus mo kasi siya, green pa. Sana ay bumawi siya. Dalawa sila medyo hindi nakabawi. Pero titingnan natin. Excited ako kasi may dala akong mga buto. Galing sa dala ka ng payong kay maulan. So hindi siya katulad nito. Ito siya guys, namin yung lupa, yung kanyang damo. Tapos itatapon namin. Dahil wala kaming mapag-imbakan ng kanyang ng lupa. Ito naman, napasobra yung order. Sobrang dami. Pero binili kasi ito ng kapitbahay. Hindi ko alam kailan niya kukunin. Kasi sabi ko kailangan na nilang kunin. Dahil tatabon daw nila dun sa kanilang front yard. Habit na siya. Pinag-iisipan ko pa din yung second floor dun sa taas. Kasi nga, yun lang yung paraan para makita ko si Mount Natutum. Yun kasi yung magandang namin dito, bundok sa may South Cotabato. Lalong-lalo na dito sa area ng Jensan, Polomolok, tsaka Tupi. Medyo inuubo na naman ako. Ito na naman kinakatakot ko. Kasi pag inuubo ako, medyo matagal natatanggal yung plema. Pero ang dami pa dapat mangyari ngayong buwan na to. Mga pakonti-konting project dito sa bahay. Siyempre, unang-una yung gate. Tapos, ipapa-bricks ko to dito, guys. So, na-remember nyo dati, eto dito, meron akong parang garden. Ayan, meron ditong kasi hindi ko na talaga makontrol yung pagtubo ng damo na demonyo. Demonyo kasi tawag ko dun kasi hindi talaga siya namamatay. So, ang ilalagay ko dito is bricks and then magkakaroon tayo ng potted plants at saka plant box. And then dito naman, nakikita nyo sa may garahe. Wala pa yan dito guys. So, lalagyan ko din ng budget dito na tiles na medyo magaspang para hindi naman madulas yung mga anak ko. So, tiles na lang yan dito kapag hindi po nakaparking dito yung kotse. Pwede dito makaupo at kumain-kain kasama yung mga kapatid ko or mga bata, mag-chill, ganun-ganun. So, syempre, part din yun ng aming, mga routine namin ng mga bata. Yung talagang nakaupo ka lang, nagsasayahan, ganun. Naging part din ng mga anak ko yun. Hindi yung makita na lang nila ako lagi na nagro-robo-robo sa pagtrabaho at hindi nila ako nakita nakaupo. Kaya kapag kagaling sa trabaho, talagang umupo muna ako sa labas, pinanonood ko sila. At eto na part naman, kita nyo, hindi pa talaga naayos yan. Pero kahapon kasi, pumunta ako ng hardware and namili na kami ng ilalagay dyan na tiles. Kasi yung tiles nasa 100, kano ulit yung tiles kahapon?
Nasa 179 pesos ata yung isa. Or 150 pesos. Yun yung tiles na 60 by 60. 60 by 60 na tiles ang gagamitin dito sa labas. And medyo magaspang siya. Kasi nga, magdadalawang taon na din kami dito, guys. So, dahan-dahanin na natin talaga to. Ito namang sa may pader, pipinturahan lang to siya ng final color niya. And then, eto, may nakita akong tiles kahapon. Gusto ko siyang lagyan ng tile dito para medyo parang meron siyang texture. Hindi siya ganun ka-plain ba? Eto lang na part. Yung poste lang na part. Ito, plain na yan na pintura. Okay lang. Punta tayo dito sa gilid. Hindi pa yan tapos. Eto, tsaka eto, gagawin yan siya today. Hopefully matapos. Dito tayo sa gilid. Oh, kita nyo. Dito din, kailangan din siyang ayusin. Ayoko kasi ipatapon muna itong mga kahoy. Dahil baka gamitin pa. At nabasa nga ng ulan itong ating. Medyo maulan kasi. Nahirapan ako mag-final ng linis kasi maya-maya yung trabaho. Nakalis na ata si mama kasi alas 6 ng umaga. Ang ganda dito, guys. Sana hindi masyadong mahina yung boses ko, no? Siyempre kakagising pa lang natin. Alam niyo naman. Oh. Samahan niyo kung mag-ikot tayo dito ng isang ikot lang. Ang ganda. Talagang makulimlim lang. Tsaka lately napansin ko dito sa Jensen. O dito specifically kung saan ako nakatira, guys. Malamig. Natutuwa ako kasi parang mas marami yung malamig na panahon dito kung saan ako nakatira. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil napapalibutan kami ng ng mga puno. Puno ng niyog. Puno ng kawayan. Tsaka gustong-gusto ko dito itong katabi namin ng mga bahay. Parang nasa probinsya. Yan. Yung mga nasa likod. Maraming puno. Pumasok ako dyan eh. Parang probinsya. Takot na takot ako kahapon kasi nag-walking kami ni Calvi. Sabi ko, Calvi, gusto mo ba makita yung loob ng bahay na ginagawa nila para makita mo ulit anong itsura ng bahay habang ginagawa? Sabi niya, opo. Pagpasok namin, guys, galit na galit yung mga aso. Nabigla kami kasi may aso pala sa loob. Kaya sabi ko kay Calvi, wag basta-bastang pumasok sa mga ginagawang kwarto kasi may tumatambay pala talaga ng mga aso. Katulad niyan, oh. Minsan kasi, yung mga anak ko, syempre, mga bata, minsan gumagawa ng mga bagay na hindi ko naman talaga nakikita. Kaya nga naku, talagang yung anxiety ko talaga kapag nasa labas sila ng bahay. Kung pwede ko lang titigan silang tatlo. Kasi minsan si Calvi medyo makulit. Si Chico, ganun din. Si Mayumi, ganun din. Wala nang matirang mabait sa mga anak ko, guys. Mababait naman sila. Pero syempre, curiosity. Hindi ba naman pwedeng sabihan, curiosity kills the cat. Hindi pa nila nagigets. So, natutuwa ako pag nag-iikot ako dito kasi ang daming ibon. Nakikita ko yung mga ginagawa nilang mga gate. Mga gate inspirations. Mga garden inspiration.
And walang paglabyan ang tuwa ng puso ko. Knowing na bahay ko to, bahay namin ng mga anak ko to, walang paglabyan talaga. Yun yung greatest milestone ko talaga. Greatest milestone ng aking puso. Na nagkaroon kami ng sarili naming bahay. Siguro, mag-ano tayo, mag-house tour tayo. 2025, diba? Dumating ako dito, 2020. Dumating kami ng mga anak ko dito sa Pilipinas. That was 2023. Dumating kami ng 2023 September. 2024 pinanganak ko si Mayumi. 2025 nag 1 year old siya. So noong 2025 March nag2 taon na kami sa bahay ko. Sa bahay namin. Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Very grateful ako. It's amazing blessing. Kalbi, magpayong ka. Naulan. Naulan, anak. A few moments later. I know Dominic. Dominic. Yeah. And I know Jewel. Oh, ganyan. And also Bella. Bella is in my school. Sino na Bella? Bella, remember there's another kid called Bella. He's friends with Jewel. So, sinong best friend mo? Anong name? His name is Quincy. And Mir. And for the boys? For the boys, I like Krister. Krister and Z. I like that other boy. I don't know his name. He's very small. He's very small? Yeah. But he's in the end. Ayan. Yes. So hot. It's a hot day. I thought it was windy and cold. Today? Yeah. Maybe because the sun started shining, that's why. Oh, the sun was not here yet. I kind of don't like sun. Mom, why in some movies people play in the sun? Maybe because in their country malamig. Practice tayo Tagalog mo? Opo. So, anong ginagawa ni Calby basta magpasok sa classroom? Nagalaro ka? Opo. Laro apo. Laro ka. And then, nagakinig ka ba kay teacher mo? Opo, nakakinig. Tapos, anong ginapagawa ni teacher? We learned. Aral. Opo, aral. Tapos, nagkain ka ng snacks. Opo, kain. Mabait ang mga kaibigan ni Calby? Mabait? Hindi, oy. Hindi sila mabait? Hindi. Mabait is kind. They're not kind? Oh, they're kind. Mabait sila. But Krister is not. And Nathan is not. Hindi mabait? Yeah. Bakit? They're always playing. And they think it's funny. Oh, okay. Tapos, anong sabi ni Calby? I say, no, I'm the guard. Please. I'm the guard. You're the security guard. Yeah, because when all my classmates are praying, I say, everyone sit down and behave now. Oh, katakot man si Calby, oy. Natakot ako. Ma, what's natakot? Takot, remember emotions? Oh, yes, scared. Yes. Natakot man ako kay Calby, oy. Why?
Because, matapang si Calby. Look, so my classmates will listen. Ay, Calby, katuwa. That's why Maaga pa tayo ngayon kasi... I help teacher and they say thank you, Calby. Talaga? Yeah, because I help her make everyone sit down. Dito lang tayo mag-park. Kaya magpasok ako sa school mo para magwalis si Mama. I will clean. Oh, you're gonna clean? Opo. You're my cleaner? Not cleaner, but today I have time, so I'm going to help a little bit. Dahil ka lang dyan na, Mama will open for you. Manang maslam, manang masado, amasadang magsibo, maging makas, abuan, naguhahasalido. Sometimes my classmates are crying. Bakit daw? Because they want to stay with their mommy. Maglinis muna ako ha. Guys, hinatid ko si Calby ng maaga ngayon dahil gusto kong tumulong maglinis sa classroom nila. Ito yung gustong-gusto ko sa public school. Very traditional, oh. Walang ganito sa mga private. Oh, may kasama ako, oh. Grabe, oh. Morning. Ito yung namimiss ko na. Ha? Vlog? Salamat po. Ito yung mga gusto ko sa public eh. Very hands-on yung mga nanay. Yung mga nanay talaga sa mga anak. Iba na kasi ngayon yung mga pag-aaral, guys. Kapag ka-private or international, lahat ginagawa na para sa mga bata. At saka masyado nang komportable yung buhay ngayon sa international at private school. May independence naman, pero very comfortable. May aircon, walang challenge. Dito tayo sa sa simple tsaka traditional na way muna. Kasi minsan iniisip natin importante yung college. Actually, pinaka-importante yung elementary level. Para sa akin ha, elementary level, sobrang mahalaga sa paghubog ng bata. Mahalaga yung teacher. Dapat talaga ay concern, may sincerity, hindi lang as guro ba. May pagmamahal sa mga bata. So kita nyo, maaga tayong pumasok ngayon para makatulong tayo. Nakakahiya naman, yung ibang nanay kasi lagi halos araw-araw nandito tumutulong. Pero hindi naman sila nag-ano guys kung makapunta ka or hindi. Pero mag-initiative ka lang. Pagka may oras ka, tulong ka sa paglinis. Kasi, ang ganda ng paaralan nila, oh. May puno ng santol. Kasi para si teacher, makafocus na lang siya sa pagtuturo. Hindi niya na kailangan mag-isip pa kung malinis ba yung paligid. Kasi syempre, kinder pa lang. Pag grade 6 na sila, grade 5, grade 4, sila na magwalis. Ngayon kami muna. So, kumustahin natin si Calby. Mamaya kwentuhan ko kayo kamusta yung buhay niya dito sa public school sa Pilipinas. Kasi si Calby nag-aaral private school sa Uganda, Africa. Tapos isang taon namin dito sa Pilipinas pagkadating namin. Private school, ay international school pala, 1 year lang. Kasi hindi pa sila ready magsalita ng Tagalog. Pero ngayon, medyo marunong na. Ito na talaga yung point na sabi ko, ililipat ko na sila ng public school. Good morning, Mami. Oh, nasaan na yun? Nagpunta ng line. Nagpunta siya ng line. Very good. Calby, automatic. Nilagay niya lang yata yung bag niya, tapos nagpunta siya sa line. Ay, pagka very good naman ng anak natin, guys. Ayan. Natutuwa ako sa kanilang improvement dito sa eskwelahan, sa public school. Talagang yung inimagine ko na improvement nila ay talagang dahan-dahan na nangyayari. So, masaya ako sa desisyon ko na ipapasok sila sa
public school ng Pilipinas. Doon naman tayo sa harap ng Gualis. Medyo madami kasing tuyong dahon dahil nga merong mga puno ng santol, prutas. Ang galing, no? Matamis ba yung santol dito, ate? Hindi. Pero para siyang ano, ha? Maasim? Oh. Malinis na dito, guys. So, ayan, meron tayong kabo. Dito. Konting walis-walis na lang, oh. Konti na lang, oh. Ayan. Para naman malinis na yung bakuran teacher. Yung teacher ni Calby, nagkataon kaklase ko nung kabatch ko nung education course ko sa Mindanao State University. So, Mindanao State graduate itong teacher ni Calby, guys. Okay, malinis na. A few moments. Okay, guys, napansin ko yung mga halaman ni teacher ay tuyo. So, ano natin, diligan natin. Medyo mahina yung tubig, pero sige lang. So, sa mga nagtatanong, no, ang mga anak ko po ay naka-enroll sa isang public school ng Pilipinas. Isang taon, ito yung unang taon nila. So, sobrang talagang excited ako. Nung mga first 1 month, 2 months, kinakabahan ako, nag-worry ako kasi baka mamaya hindi nila ma-feel na mabilong sila, ma-fit in sila. Good thing is talagang napakagaling ng mga teacher. So, big shout out sa mga guro ng mga anak ko. Kay Teacher Migrate, hello, at saka kay Teacher Beth, maraming salamat. Kasi pag nakahanap ka, may mga guro din kasi, guys, no? I mean, of course, laging meron niyang ganyan. May mga guro na hindi mo din talaga masabi na masaya pa sila sa servisyo nila. Pero may mga guro, madami pa talagang guro na talagang mahal na mahal ang trabaho nila. Kahit na anong pagod, yung sincerity baga sa pagmamahal sa mga bata ay talaga namang nakaka-amaze. Hindi madali maging teacher sa public school. At sa mga nagtatanong, relate na relate ako kasi teacher graduate po ako talaga. Nag-aral ako ng limang taon. Bakit 5 taon? 4 na taon lang dapat yung education. Kasi nag-feeling feeling smart sa math. So I took first year engineering course, ECE, I believe, ang kinuha ko. Yes. And then, after the first year, nakita ko sobrang hirap pala ng math, physics, biology, calculus, trigonometry. So, nakita ang ulo ko, guys. Uy, naglipat ako ng tawag nito, ng kurso. I was also a scholar back then, so I cannot really waste my year because they were only going to support us for 4 years. So, sabi ko, if I'm going to keep on struggling for engineering, it's not really something I like. Nadala lang ako ng peer pressure kasi most of the students na pumasok doon nag-uunahan sa engineering kasi yun daw talaga yung pinaka swag, pinaka cool na course para sa matatalino, ganun. So I took the exam, I got really good scores, but then it's not something I really like. I really wanted to do. What I wanted to do was to become a radio DJ, guys. Gusto ko maging mascom. Gusto ko maging DJ sa radyo, taga-greet sa umaga, sa hapon, sa gabi, taga-basa ng mga problema. Ganun ang gusto kong gawin. Nakakatawa, no? But mascom was not offered sa Mindanao State University and we were only instructed na MSU lang talaga dapat yung paaralan namin. So I transferred to education course. Ngayon, kwentuhan ko kayo kung paano ako nalipat sa education course. Sobrang interesting, guys. Sobrang interesting talaga. At kung paano ako nag-shift ng course, sino ang nagpa-shift sa akin, ano yung mga challenges ko, pros and cons ng pag-shift ko, and if nag-end up ba ako na nagustuhan ko yung kurso. Ayun, titingnan natin mamaya. Ay, magdidilig muna tayo. Sa wakas, puno na po yung balde. A few moments later. Guys, time check. Alas 10 na ng umaga. Ang bilis naman ng oras. Susunduin ko na si Calby maya-maya dahil matatapos na yung exam niya. So, gusto ko siyang kumustahin sa exam niya. Pero bago ang lahat, ako po muna ay maliligo na. Dahil ngayong araw, ako ay magbibenta-benta.
At wala mo ng swimming class yung mga anak ko dahil ilang buwan silang natigil sa swimming lesson dahil nagkaubo sila. So sabi ko, itigil mo na yung swimming nila. But ngayon, ipagpapatuloy natin. You know, you guys know how much I am so pro swimming. Natumba ka? Sorry. Sorry po. Sorry. Pabebe. Ang ganda naman ng mga ipit mo sa buhok. Patingin ako. 1, 2, 3. Wow, maganda. Ligo ka na? Akin yan. Give mama. Salamat po. Akin yan. Wow. Salamat po. Thank you po. Thank you. 1, 2, 3. Woo! Ay, they're on the floor. Wow. 1, 2, 3, catch! 1, 2, 3, catch! Wow! Ay, nag-record ako kanina sa sasakyan, guys. Pabalik. Hindi ko pala napindot yung play. Kasi minention ko doon kung gaano ako kasaya na pinasok ko yung mga anak ko sa public school dahil yun talaga yung plano ko in the first place. So far, very smooth naman. Kasi sabi ko, pagkadating namin dito sa Pilipinas, para hindi sila biglaang ma-culture shock dahil sa language, ay ipapasok ko muna sila ng international school. So I did. And then sabi ko, isang taon lang talaga na warm up. And then ililipat ko sila sa public school. So, ngayon nakapagsimula na ng public school, si Calby at saka si Chico. Masayang-masaya ako, guys, kasi 2 buwan, inobserbahan ko talaga sila at ngayon nakikita ko na talagang komportable na sila sa public. Knowing na yung kaibahan, syempre, ang public school po ay napakadaming estudyante. Ano na pumapasok? Parang nasa 30 students at one time. Other than that, walang mga pa-aircon. Napaka-basic, napaka-simple lang. Pero the learning is there. So, masaya ako. At sabi ko nga kay Calby kanina, Calby, exam mo ngayon. Good luck sa exam mo. Ayusin mo. And then sumagot yung anak ko, guys, Ma'am, you know I got it. Ganun siya, guys. Ganun siya makipag-usap sa akin. So, sabi ko, very good naman if you got the exam. Kasi alam niya, aware siya kung anong ibig sabihin ng exam is to try to test kung ano yung mga natutunan niya so far. So, okay lang naman. Ako, hindi ko naman sila pinipressure talaga academically. Ayun. He also have some really good friends sa kanyang classroom. At masaya ako kasi nakikita ko na nag-e-enjoy yung anak ko at naglo-look forward siya na pumasok sa school every day. So, yun, mahalaga talaga yun. Si Chico naman, he has friends. At first, nag-worry ako sa kanya kasi he looks very serious sa classroom. So, kung gaano po si Chico, kakulit sa bahay, akala ko sobrang kulit sa classroom. Hindi po ganun. Kabaliktaran. Napaka-behave niya po sa classroom. Makulit lang siya kapag ka-playtime kasi syempre naglalaro. Pero nakita ko, masaya na si Chico. Lalo na kapag nakikita niya na nandyan ako sa school niya. Pero ini-explain ko sa kanya na hindi ako pwedeng nandun palagi kasi big boy na siya. Okay? Pero when it comes to going to school, alam niya yung upuan niya, dinadala niya lagi yung bag niya, nakikinig siya sa teacher pag tinawag yung pangalan niya, sumasagot siya. Kapag kakainan, minsan kasi wala na siyang gana kasi in the morning, kumakain din sila ng proper breakfast. So, pagkatungtong ng mga 9:15 or 9:30, pag nag-feeding sila, hindi niya minsan gustong kumain kasi busog pa siya. Hindi ko na siya pinipilit. Pero alam niyo yung ginagawa niya, guys. Kinakain niya yung snack niya sa baonan niya, tapos nilalagay niya po sa baonan niya yung kanyang pagkain. Kinakain niya pagdating sa bahay. Po? You want to watch? You watch. I'm going to come, but maligo muna si Mama. Ha? Maligo muna ako, hindi pa ako nakaligo.